Ayan, magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Charles Allen C. Antonio mula sa BS-Ed3 Filipino ng Nueva Vizcaya State University College of Teacher Education. Ayan. So, bago ko magsimula, ay bibigyan ko kayo ng isang katanungan na maya-maya lamang pagkatapos ng ating talakayan ay masasagot na ninyo. Ito ang ano ang kahalagahan ng drama sa kultura at literatura? Ayan, yan ang katanungan na iwan ko sa inyo bago magsimula ang ating talakayan. Pagkatapos nito ay baka masagot na ninyo ang tanong na ito. Ayan. Ayan. Bago tayo dumako, ito ang ating tatalakayin. Ang mga drama sa wikang Ingles mula sa ika-6 na kabanata. Dumagsa ang mga dulang Ingles sa mga paaralan at pribado at sa mga unibersidad. Narito ang mga grupong nagtanghal ng dulang Ingles o mga paaralan na nagtanghal ng Ingles. Ayan, mga grupong nagtanghal ng dulang Ingles. Unahan natin sa UP Dramatic Club mula sa pamamahala ni Wilfredo Guerrero. Sunod ang Ateneo Players Club mula sa pamamahala ni na Padre Henry Irwin at James B. Reuter. Sunod ang Arena Theater ng Philippine Normal College mula sa pamamahala ni Severino Montaño. Sunod ang Aquinas Dramatic Guild mula sa pamamahala ni DC Hontiveros Avellana. Sunod ang Paulinian Prayer Guild. Sunod ang FEU Dramatic Club mula sa pamamahala ni Nick Agudo. Ang UE Dramatic Club mula sa pamamahala ni Joey Go Sieng Fiao. Sunod ang Manila Theater Guild na hanggang ngayon ay nagtatanghal pa rin ng mga dula sa Army at Navy Club sa Rojas Boulevard. Sunod ang Union College of Laguna Dramatic Guild mula sa pamamahala ni Mario Carlos. Ngayon, sa puntong ito ay may papakita akong mga sikat na nakagawa ng mga dulang Ingles. And kung kilala nyo sila, ay good point para sa inyo. Dahil ang mga sikat na ito ay nakalikha ng mga dulang Ingles na naging tanyag dito, naging tanyag dahil nga sa kanilang kakayahan at mga abilidad na makagawa ng isang Ingles na tula. Narito sila. Ayan, kilala nyo ba? At kung di natin kilala ay hayaan niyo akong ipakilala ang bawat isa sa kanila. Simulan natin kay William Shakespeare. Yan, kilalang-kilala natin si William Shakespeare na isang tanyag na manunulat, makata at mandudula mula sa Inglaterra na itinuturing bilang pinakadakilang manunulat sa kasaysayan ng panitikan sa Ingles. Ipinanganak siya noong ika-23 ng Abril taong 1564 sa Stratford upon Avon at sumulat ng mahigit 38 dula at 154 na soneto. Kabilang na sa kanyang mga pinakatanyag na akda ang Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth at Othello. Sunod, si Eugene O'Neill. Si Eugene O'Neill ay isang Amerikanong mandudula o isang playwright na itinuturing na isa sa pinakadakilang manunulat ng dulang pangtanghalan sa Estados Unidos. Ipinanganak siya noong ika-18 ng Oktubre taong 1888 at nakilala sa kanyang mga dulang tumatalakay sa dula na tunay sa kalagayan ng tao tulad ng kalungkutan, pagkakasala, at pakikibaka sa buhay. Kabilang sa kanyang mga tanyag na akda ang Long Day's Journey into Night, The Iceman Comet, The Desire Under the Elms, at Desire Under the Elms.
Siya rin ang unang Amerikanong nakatanggap ng Nobel Prize sa panitikan noong 1936 dahil sa kanyang malaking ambag sa teatro. Sunod, si William Ralph Ine. Si William Ralph Ine ay isang Ingles na manunulat, isang pari at pilosopo na ipinanganak noong ika-6 ng Hunyo taong 1860 at namatay noong Pebrero 26 taong 1954. Siya ay nag-aral sa University of Kansas mula 1930 hanggang 1935, kung saan siya ay kumuha ng kanyang degree sa larangan ng Speech and Dramatic Arts. Habang nag-aaral, sinundan niya ang kanyang interes sa pag-arte bilang miyembro ng KU Dramatics Club. Noong taglagas ng ika-1934, siya ay kasama sa isang produksyon ng KU na may pamagat na Eva the Fifth, isang kwento tungkol sa isang biyaheng teatro. So, may connected din sa kanya yung kwento, parang gano'n. Kasi nga 'yan. Isa pa na kinilala siya bilang Dean Ine dahil nagsilbi siyang dekano sa St. Paul's Cathedral ng London. Bagaman hindi siya manunulat ng aktwal na dula, ang kanyang sulatin at pilosopikal na ideya tungkol sa espiritualidad, moralidad at kalagayan ng tao ay naging inspirasyon sa maraming dulang pangtanghal na tumatakay sa temang panlipunan at moral. Sa ganitong paraan, ang kanyang pananaw ay nagkaroon ng impluwensya sa teatro na nagbibigay daan sa paglikha ng mga karakter at kwento na nagmumuni-muni sa buhay, etika at damdamin ng tao. O, di ba? Sunod na sikat na manlilikha ng Ingles na dula ay si Tennessee Williams. Siya ay isang tanyag na Amerikanong manunulat at mandudula na ipinanganak noong ika-26 ng Marso taong 1911 at namatay noong ika-25 ng Pebrero taong 1983. Kilala siya sa kanyang mga dulang tumatalakay sa komplikadong damdamin ng tao, mga problemang panlipunan at mga suliraning pangkapaligiran at pangkaisipan. Ilan sa kanyang mga pinakatanyag na akda ay ang Streetcar Named Desire, The Glass Menagerie at Cat on the Hot Tin Roof. Kinikilala si Williams bilang isa sa pinakamahalagang Amerikanong mandudula ng ika-20 siglo dahil sa kanyang kakayahang ilarawan ang kahinaan ng pagnanasa at paghihirap ng tao sa entablado. Ayan. So, yung kanilang mga dula ay umiikot lamang hindi naman umiikot sa isang topiko. Bagkus ang kanilang mga isinagawang Ingles na dula ay umiikot din sa mga buhay ng isang tao sa iba't ibang aspeto o yung ginagawa ng isang tao. Kumbaga, meron tayong ayan, kung sa kanya meron tayong mga problemang panlipunan, ayan. Dito kay Ralph Ine, ang kanyang mga dulang naisulat ay patungkol naman sa espiritualidad. Ayan, may mga ideyang espirat espiritualidad. Kung kay Eugene naman, ayan, ang kanyang mga dula ay patungkol naman sa kalungkutan o pagkakasala o patungkol sa buhay ng isang tao. At kung kay William Shakespeare naman, patungkol naman ito sa pag-ibig or sa pagiging isang mataas na tao, ayan. Na tatalakayin natin sa mga susunod na slides ang kanyang ang nagawa ni William Shakespeare na sikat nung panahon na sikat ang mga dula.
Yan. Si William Shakespeare, si Eugene O'Neill, si William Ralph Ine, Dennis Williams na mga sikat na manilikha ng dula sa wikang Ingles. Ayan, dumako na tayo sa sikat na nilikha na dula ni William Shakespeare. Ito ang Hamlet, Macbeth, at Richard III. Unahin natin o simulan natin sa unang nagawa niyang dula, ang Hamlet. Ang Hamlet ay isang kwentong o isang dula na may temang paghihiganti at mga kahihinatnan nito. Meron din itong temang paghihiwalay-hiwalay at tapatang loob. Meron din itong temang kasayahan at katinuan. Meron itong temang mortalidad at kahulugan ng buhay. Meron din itong temang pag-ibig at pagkawala. Meron din itong temang katarungan at kapangyarihan. Ayan, mula dito sa front page ng isang larawan na kinuha ko sa social media o sa isang internet website, makikita na yung ilan sa mga tema ay nakikita dun sa mismong front page. Ayan, like yung mortalidad. Ang mortalidad ay yung pagkakaroon ng walang kamatayang buhay. Pero dito siguro sa mga ano, merong mga symbolism na pagpapakita. Sunod, ang Macbeth ni William Shakespeare. Ang dulang ito ay may temang nakasisira at nakalalason na impluwensya ng ambisyon at kapangyarihan. Meron din itong temang panganib ng naayos na ambisyon at ang kinahihinatnan ng masasamang gawain. Meron din itong temang ang internal na laban sa pagitan ng mabuti at masama. Meron din itong temang ang kapangyarihan ng pagkakasala at ang mga mapanirang epekto nito. At huli meron din itong temang ang papel ng kapalaran at free will sa paghuhulma ng kapalaran. So, based dito sa larawan na ito, meron tayong mga tema na sakto mismo dun sa larawan. Kagaya na lang nitong internal na laban sa pagitan ng mabuti at masama. So, tignan niyo dito sa may ano, sa may larawan, yung isang tao na ang liwanag, so may ibig sabihin siguro namatay siya dahil sa labanan. Hindi natin alam kung isa siyang mabuti o masama. Nakasisira o nakalalason sa impluwensiya ng ambisyon ng kapangyarihan. Tingnan niyo merong may nakakorona. So, meron sigurong parte dito sa kwento o sa dula na merong naiimpluwensyahan ng ambisyon at patungkol sa kapangyarihan bilang isang hari, 'yan. Sunod ang ikatlong sikat na gawa ni William Shakespeare, ang Richard III, na may temang ang paghahangad ng kapangyarihan at ang nakasisirang impluwensiya nito. Meron din itong temang ang mga kahihinatnan ng ambisyon at mabagsik na mga aksyon. Ayan, may aksyon. Sunod na tema ang laban sa pagitan ng mabuti at masama sa loob ng mga tao at lipunan. Meron din itong temang ang kalikasan ng pamumuno at ang epekto nito sa isang bansa. Meron din itong temang ang konsepto ng katarungan at paghihiganti. So dito sa picture na nakuha natin, makikita naman natin na very very ano siya, very magarbo yung kanyang kasuotan. So, sa part pa lang na ito, masasabi natin na itong nandito sa front page ay isa sa mga matataas na tao sa kanilang panahon. So, meron talagang ayan, yung laban sa pagitan ng mabuti at masama sa loob ng mga tao at lipunan. So, merong paglalaban siguro diyan patungkol sa isa sa mga nakakatataas na tao at sa kanilang nasasakupan o sa lipunan. Um, ayan, sunod ang na sikat na mga nakagawa ng Ingles na dulaan ay sina Rogers and Hammerstein. Meron silang mga sikat na dula sa Ingles.
Ito ang South Pacific, ang Oklahoma, Showboat at Carousel. Ito ang una, ang South Pacific na may temang labanang kultural at pag-unawa. Meron din itong temang pag-ibig at pangmamaliit. Meron din itong temang digmaan at ang epekto nito sa mga tao at lipunan. Meron din itong temang personal na pag-unlad at pangarap sa mga prehudyo. Meron din itong temang sakripisyo at tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ayan, base dun sa picture o dun sa larawan na kinuha natin sa social media o sa internet, pasok na pasok talaga yung kanilang, naibigay na tema. Dahil nga diyan pa lang sa pinagdikit na mukha ng isang lalaki at sa isang babae, ang tema ay umiikot sa pag-ibig. Ayan, meron din yung ibang tema na ayan, digmaan at epekto nito sa mga tao at lipunan. Siguro merong nangyaring giyera, parang 'yan, epekto nito sa mga tao at lipunan. So, meron siyang epekto dun sa kanila o sa kanilang mga dun sa mga tao sa mismong dulaan. So, meron sigurong gano'n. Sunod ang Oklahoma. Ang tema ay ang pagbabago ng kanilang ang pagbabago sa kanlurang Amerika, 'yan. Sunod ay ang pag-ibig at panliligaw. Meron ding temang komunidad at pag-aangkop. Meron ding, temang identidad at pagpapasya. Ayan, base naman dun sa larawan, ayan meron tayong pag-ibig at panliligaw. Siguro nagkaroon ng loving moments dun sa dulaan. Ayan, meron din sabi dito ang pagbabago sa kanlurang Amerika. Siguro, etong dulaan na ito pinakita yung, buhay ng mga Amerikano sa kanluran na mula sa ganitong buhay at biglang nagbago dahil siguro sa isang ganyan. Sunod, ang carousel na may temang pangmamaliit batay sa lahi at epekto nito sa buhay at relasyon ng bawat isa. O, yan. Meron din itong temang pagbabago sa industriya ng entertainment at pag-usbong ng vaudeville. Meron din itong temang ang komplikasyon ng pamilya, pag-ibig at pang-aangkop. Meron din itong temang mga pangarap, ambisyon at sakripisyo, paggamit ng identidad sa harap ng pangmamaliit. Siguro yung kwentong ito ay patungkol sa dalawang magkasintahan o siguro nagkakadevelopan na tao. Ngayon, parang siguro isa sa kanila ay minamaliit ng pamilya ng isa. Ngayon, nagkakaroon ng kwento na nagsasakripisyo ang isa upang mapakita dun sa isang pamilya yung totoong kaya kahit na minamaliit siya nung pamilya nito. Gano'n siguro yung laman nitong kwento. Ngayon dun sa mga kwentong ito, kaya gano'n lang yung paglalahad ko ng mga tema at pagbibigay ko ng impormasyon ay binibigyan ko kayo ng hudyat o sana natakam kayo dun sa mga kwento o mga dulang ito. Dahil ang mga ilan dito ay nasa social media. Hindi man yung mismo na pinakaunang pagtatanghal nila o yung dula. Kasi nga sa mga panahon na ito, mahirap talagang i-record yung kanilang dulaan. So meron na tayong mga adaption ng mga kwentong ito. Kung hindi man ito nasa teatro, ay baka ang ilan sa mga ito ay naging pelikula na, 'yan. So 'yan, hinahamon ko ang bawat isa na kung may oras ay inyong tignan sa inyong mga social media or sa YouTube or any other websites na baka makita ninyo ang mga kwentong ito. Ang Carousel, Oklahoma, South Pacific, nina Rogers and Hammerstein, ang Richard III, ang Macbeth at Hamlet ni William Shakespeare. So dumako na tayo sa mga Pilipinong nakapagsulat ng Ingles na dula. Ayan, Filipino na nakasulat ng Ingles na dula. Oh, biruin mo 'yun, meron talaga yung mga Pilipino na
kaya makipagsabayan sa mga Amerikano o sa international talaga, 'no, na nagkakaroon sila ng kakayanang magsulat ng Ingles na dulaan, na pangungunahan ni Wilfredo Guerrero, ayan. Itinatag din ni Wilfredo ang UP Mobile Theater. Karamihan sa kanilang dula ay itinatanghal sa mga lalawigan at baryo. Maganda at mainam ang ginawa nilang ito na dinala nila ang teatro sa masa. Oh, bakit? Bakit sa tingin niyo? Matatalakay natin 'yan mamaya. Isa sa sinulat na dula ni Wilfredo na sikat ay ang Half an Hour in a Convent, na may temang individuality and conformity. Meron din itong temang freedom and confinement. Meron din itong temang family conflict and authority. At panghuli, may tema itong faith and doubt. Ang kanyang nilikhang dulang Ingles, ang Half an Hour in a Convent at Forever, ay hindi gaanong naging matagumpay. Kumbaga nakilala lang siya dahil nakagawa nga siya ng isang Ingles na dulaan. Pero hindi naging matagumpay yung ginawa nilang pagtatanghal sa mga lalawigan at baryo. Maaari ko malaman kung ano ang inyong hinuha kung bakit hindi naging matagumpay? Sige, kung hindi niyo alam, tatalakayin na natin. Dahil sa kanilang panahon ay hindi pa naman lahat ng mga tao sa baryo o lalawigan ay may kakayahang makaintindi ng Ingles. Ayun, siyempre pa sa pagtatanghal nasasabi yung o yung kanilang mga dialogue ay Ingles, ayan. Siguro dun sa actions nila bilang tao ay naipapakita nila, na entertain yung mga tao mula doon. Nakikita nila na dulaan yung nangyayari. Pero dun sa mga sinasabi, doon nagkakaroon ng conflict. Kasi nga marami sa kanila ay hindi nakakaintindi ng Ingles, ayun. So, ganun yung naging conflict nung siya yung nakagawa ng isang Ingles na dula. Pero yun, gumawa pa rin siya ng paraan na pinagpatuloy niya ang pagtatanghal sa mga baryo at lalawigan bilang isang entertainment. Sunod si Soverino Montaño. Ang kanyang gawa o sikat na gawa ay ang Loves of Leonor Rivera, na meron ng nagsalin ng kanyang, tawag dito, dula sa Filipino. Meron ng nagsalin. At ang naging salin nito ay ang mga pag-ibig ni Leonor Rivera. Sunod sina Lamberto V. Avellana at Daisy H. Avellana. So ito ay mag-asawa na dahil sa teatro ay dahil sa pagdudula ay nagkakilala sila. Ayan. Kung kanina yung dun sa simula ay si Daisy H. Avellana ay namamahala ng isang paaralan, meron pang isang, grupo o samahan na kanilang pinamumunuan. Yun ang Barangay Theater Guild, na naging matagumpay sa pagtatanghal ng Portrait of the Artist as Filipino ni Nick Jacquin. Ngayon, ang naging ano nila dito, ang naging, ah, parte nila dito ay sila kasali sila sa nakapagtanghal o nakapagdula o kasali dun sa mga nagdula. Itong Portrait of the Artist as Filipino ay kilala bilang pinakadakilang dula sa Ingles na naisulat ng isang Filipino. Ayan na, kagaya ng sabi natin kanina, itong mga ito ay mga dakilang dula sa Ingles na naisulat ng mga Filipino. Pero
Ang susunod na slide na ating bubuksan ay yung mga nakapagbigay o nakapagbukas ng pinto sa kanila upang mas makilala yung kanilang nagawa o nalikha. Narito ang Arena Playwriting Contest at Palangka Memorial Awards Foundation sa Latodeño Incorporation ng taong 1954. So, nagkaroon ng nagkaroon ng patimpalak at doon nila itinanghal o inirepresenta yung kanilang mga nagawang, dula sa Ingles. So hindi lang, Pilipino yung mga nandiyan. Meron din mga taga-ibang bansa. Siyempre, nakita nila na, maganda yung ganito maganda yung, dula na ito. Tampok na tampok sa panlasa ng mga manonood o kumbaga yung mga English, "This is fine, this is very good," ganyan. So siguro nagkaroon na mas nakilala yung kanilang pagtatanghal o yung kanilang kuwentong, dula sa Ingles. Nag-iba ang mga dulang Pilipino na isinulat sa Ingles nang nagsimula ang timpalak pagsulat ng dulang Iisahing Yugto sa Ingles. Ayan, dahil dito sa mga patimpalak na ito, nakilala ang mga Pilipinong sumulat ng Ingles na dula. Ayan. Sa panahong ito, dekada 60 o 60 meron o, tawag dito, nagkaroon na ng paghina sa, tawag dito, entablado, ayan, ah, humina sa kultura ang dulaan. Dahil naitago at hindi na naitatanghal ang mga ito. Kumbaga, anong tawag dito, siguro nawalan na ng, tawag dito, nawalan na ng interes yung iba or kumbaga hindi na naging tampok yung kanilang mga inailalabas. Pero dahil dito sa mga nanalo, itong mga pasok dito sa anong tawag dito, dahil sa tulong ng mga Arena Playwriting Contest at Palangka Memorial Awards, ay may mga, naitabi o mga dahil sa pagkakakilanlan ay hindi hindi ito nakulong ng literal. Kumbaga hindi na naig yung pagkakakulong sa kanila, pagkakakulong dun sa mga dula. Dahil merong mga tao o mga taong parte dun sa dulaan na hindi hinayaan na matigil sa ganun lang yung kanilang pinaghirapan. Dahil meron tayong mga ilan sa mga nagsipagwaging dula ay itinatanghal pa rin ito sa mga paaralan. Kagaya nung kanina 'di ba, 'yan, dun sa simula ng ating slides na sa mga paaralan at pati sa mga pribadong paaralan, sa mga unibersidad, doon na doon na itinatanghal. Kumbaga hindi na masyado dun sa mga taong, ah, mamamayan lang, kundi dun na sa mga mag-aaral para mas mapalawak yung kanilang natututunan. At the same time, hindi hindi lang matatapos doon. Kumbaga maggo-grow pa ng maggo-grow. Ngayon yung mga bata puwede na lang ituro sa mga susunod 'pag lumaki na sila at naging isa o nahikayat sila bilang maging, manlilikha ng dulang Ingles o dulang Pilipino o sila mismo yung magtanghal, oh, 'di ba, ganyan. Kagaya ngayon sa atin mga Filipino majors, meron tayong isang subject na dulaan. Kumbaga ganyan. Eto bigyan natin siya ng example upang mas malinaw. Kumbaga gamitin natin si Ma'am MJ bilang isang miyembro ng dulaan noon o isa sa mga nagtanghal ng isang sikat na sikat na dula
Ayan. Sikat na dala ngayon si Ma'am MJ at yung mga samahan na siyempre may sari-sariling buhay 'yan. So, siguro nagkawatak-watak or hindi na malakas yung benta nila sa isang pagtatanghal. Siyempre merong ticket-ticket 'yan o ganyan. Mahina na siguro yung benta. Ngayon, siyempre napagdesisyonan nilang magkaroon na ng sari-sariling buhay. Ngayon si Ma'am MJ, hindi siya tumigil doon. Ang ginawa niya pumasok siya sa isang school at nagturo siya ng dulaan. At tinuturuan niya yung mga mag-aaral kung paano yung tamang proseso ng pagdula, paano gumawa ng isang dula, mula sa dialogue, sa idea, hanggang sa pagtatanghal. Kumbaga parang gano'n yung nagiging ikot nitong, ah, nung time na tinatago nila yung pagtatanghal. Ngayon meron itong mga ilan na nagsipagwaging dula at itinatanghal ito sa mga paaralan. Eh, sana I wish Ma'am MJ also na magtanghal, 'di ba? Magtanghal ng isang dula. Kaya kapag tayo mga Filipino majors, kapag pinagdudula niya tayo, dapat magdula din siya. Eh, joke lang, biro lang, biro lang. Eto ang ilan sa mga nagwagi sa dula noon na nagtuturo na sa mga paaralan. Ayan, si Fidel Sicam, yan, si Virginia Moreno, si Jesus Peralta, Estrella Alton, ayan, si Nestor Torre, Wilfredo Noledo, at Alberto Florentino. Nag-ibayo ang dulang Pilipino, ayan. Sila yung mga sinasabi natin na nagpatuloy sa larangan ng dula, pero nasa paaralan na. So, ayan, yung tanong kanina sa oras na ito ay nasagot na ba? Ano yung kahalagahan ng drama sa kultura at literatura? Nabuo niyo na ba ang inyong kasagutan? Ngayon bibigyan ko kayo ng isang takdang aralin o kahit ano lang, takdang aralin na pangkaisipan at kayang ipahayag sa iba, na kung ano ang kahalagahan ng drama sa literatura at kultura. Ayan, so ngayon, ako nga po pala muli si Charles Allen C. Antonio. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa maikling pagkukuwentuhan patungkol sa drama sa Ingles. Maraming salamat, paalam.